Breaking news, bagong Flamingo missile ng Ukraine winasak ang mga target sa Russia. Sa patuloy na digmaang nagaganap sa pagitan ng Ukraine at Russia ay tila ginulat ng Ukraine hindi lang ang Russia pati na ang buong mundo. Ito ay matapos gamitin ng Ukraine ang bago nilang Flamingo missile na dumurog sa mga targets nito sa Russia. Gaano nga ba katindi ang armas na ito at paano ito ngayon tutugunan ng Russia? Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Nito lamang ika-30 ng Agosto ay naglunsad ang Ukraine ng missile na kayang tamaan ang Moscow, St. Petersburg at 70% ng arms factories ng Russia. Sa 3,000 kilometrong range, ang bagong Flamingo cruise missile ay hindi lang winasak ang 6 na Russian patrol boats sa Crimea. Sa halip ay dinurog din nito ang paniniwala ng Russia na hindi kayang pasukin ang kanilang homeland. Ang warhead lang nito ay may bigat na higit 1,000 kilo, doble kumpara sa payload ng American Tomahawk, at plano ng Ukraine na gumawa ng 200 nito kada buwan. Ang unang combat strike ay nangyari noong ika-30 ng Agosto malapit sa Armenians sa occupied Crimea. Ayon sa RBC Ukraine, 3 Flamingo missiles na pinakawalan mula sa coast ng Ukraine ang tumama sa isang Russian FSB border guard base, winasak ang main building at sinunog ang paligid nito, habang kinumpirma naman ng satellite images ang pinsala. Ayon sa ulat, 6 na patrol hovercraft ang nawasak, isang Russian soldier ang napatay at buong FSB outpost ay naging guho. Sa simula, sinisi ng mga Russian sources ang mas lumang Neptune missiles para sa atake. Pero ayon sa military intelligence outlet na Militani at Ukrainian independent outlet na Ramad, ito ang unang combat debut ng Flamingo. Ayon kay Ukrainian President Zelensky, ito ang pinaka-successful na missile na meron sila. Tungkol sa kinabukasan ng armas, nangako siya na pagdating ng Disyembre, mas marami na sila nito. Magsisimula na ang mass production, dala ng Flamingo ang kakayahang kayang baguhin ang laban sa battlefield. Paliwanag ni Fabian Hoffman, isang doctoral fellow sa Missile Studies sa University of Oslo, tungkol sa strategic impact nito. Kung kaya nitong mag-deploy ng 3,000 hanggang 5,000 na missiles, ready sa loob ng 24 hanggang 48 oras, para sirain ang mahigit 25% ng economic output ng Russia, magiging imposible na para sa Russia na ipagpatuloy ang aggression. At hindi lang yan haka-haka, yan ay matematikal na realidad base sa range at payload capacity ng missile. Hindi rin nag-aatubili ang mga opisyal ng Firepoint Company na gumagawa ng Flamingo tungkol sa bisa ng kanilang armas. Sabi nila, partly responsable daw ang missile nila sa airport closures at mataas na presyo ng gasolina sa Russia. Dagdag pa nila na ang Flamingo ay banta sa 70% ng arms manufacturing capacities ng Russia, kasama ang oil infrastructure at military depots. Kapag ang isang missile lang ay kayang magdala ng higit 1 toneladang explosives sa 3,000 kilometro, biglang nagiging vulnerable ang bawat factory, refinery at ammunition depot ng Russia. Ipinapakita ng production timeline ang ambisyon ng Ukraine. Kinumpirma ni Arina Terek, CEO ng Firepoint, sa Politico na matagumpay na nakapasa sa battlefield trials ang Flamingo at pumasok na sa serial production na may target na capacity ng 200 units kada buwan. Ibig sabihin, 2,400 missiles kada taon na bawat isa ay kayang tumama mula Kaliningrad hanggang sa Urals. Nagsimula ang serial production kalagitnaan ng taon ngayon. Ibig sabihin ay nagsisimula na ang Ukraine na bumuo ng deep strike arsenal habang hirap ang Russia na depensahan ito. Tinawag ni Ukrainian Defense Minister Denis Shmyhal ang missile na very powerful, pero dinagdag niya na ang full details ay ilalabas lang kapag dumating ang tamang oras. Ang ganitong strategic ambiguity ay may purpose. Ayon kay Gustav Grill, Senior Fellow sa European Council on Foreign Relations sa panayam ng Euronews, napaka-crucial ng intelligence. Malakas ba ang depensa ng target? May mga butas ba sa Russian air defense? Habang mas alam mo ito ng eksakto, mas maganda mong mapaplano ang missions. At sa pagpapanatiling classified ng specifications, napipilitan ng Russia na manghula kung saan at kailan muling tatama ang susunod na strike, at hindi isolated ang strike noong ika-30 ng Agosto.
Ayon sa Heramadska, sabay ito sa drone attacks laban sa mga Russian helicopters sa ibang bahagi ng Crimea na nagpapakita ng coordinated deep strike operations. Ayon sa Daily Kos reports, kasabay ng missile strike, tinamaan din ng mga Ukrainian forces gamit ang drones ang Russian barracks na nagpapakita kung paano ini-integrate ang Flamingo sa mas malawak na offensive campaigns. Ang indigenous Ukrainian weapon na ito ay galing sa pangangailangan. Matapos ang mga delays sa deliveries ng Western Range missiles, pinabilis ng Ukraine ang sariling produksyon. At ang resulta ay isang missile na mas malayo ang kayang abutin at mas malaki ang payload kumpara sa maraming Western systems na dinevelop pa ng isang defense startup na wala pa bago nagsimula ang digmaan. At hindi lang sa military targets ang implikasyon nito. Dahil sa 3,000 kilometro na range, kaya na nitong patamaan ang economic centers ng Russia na nagpopondo sa war machine. Oil refineries, railway junctions, industrial complexes, lahat yan ay ngayon nasa loob ng strike radius ng Ukraine. Kaya ngayon, pipiliin ng Russia, tanggapin ang vulnerability na ito o ilihis ang napakalaking resources para sa air defense systems sa libo-libong kilometro ng teritoryo. Binago ng Ukraine ang deterrence calculation. Bawat Flamingo na nagagawa ay dagdag na garantiya na ang susunod na aggression ng Russia ay may matinding kapalit. Samantala, isa sa mga fortress ni Putin sa coast ng Black Sea ang muntik ng mawasak ng Ukraine matapos itong maglunsad ng drones na halos umabot sa mismong luxury residence. Nagpakawala ang Ukraine ng higit 100 drones sa loob ng Russian territory sa pinakamalaking overnight attack. Kinumpirma ng Russian Defense Ministry na nakapagpabagsak ang kanilang air defenses ng 40 drones sa Oran region. Ayon sa emergency officials, bumagsak ang debris mula sa isang drone malapit sa Galenik at nagsimula ito ng 3 magkahiwalay na sunog na agad nagsanib at naging isang napakalaking blaze. Nasunog na ang 41 ektarya at patuloy na kumalat ang apoy palapit sa luxury estate ni Putin. Higit 400 Russian firefighters na ang umapula sa apoy habang natrap naman ang 23 bakasyonista sa coast ng Black Sea. Pero mas malaki ang ipinapakita ng ataking ito tungkol sa bumabagsak na seguridad ng Russia. Kaya na kasi ngayong tamaan ng Ukrainian drones ang mga target na dati ay itinuturing na hindi pwedeng tamaan ayon sa military planners ng Moscow. Ang Galenik area ang kinaroroonan ng infamous billion-dollar palace ni Putin na protektado ng 7,000 ektarya na Federal Security Service territory. Ayon sa ulat ng Medusa, dahil sa drone strikes na ito, nagbago na raw ang travel habits ni Putin. Sabi ng mga sources na malapit sa Kremlin, iniiwasan na raw niya ang Soy region dahil sa safety concerns. Ito ang pinakamalalim na Ukrainian strike na malapit sa personal properties ni Putin mula nang magsimula ang digmaan. Si Galenik Mayor Alexei Bogodisto ang nag-coordinate ng evacuation efforts dahil sa sobrang kapal ng usok na cut off ang mga vacationers sa evacuation routes. Sabi niya, inihatid namin sila sa ligtas na lugar gamit ang bangka. Mahalaga ang timing na ito. Inilunsad kasi ng Ukraine ang wave na ito habang inaangkin ng Russia na sila ay nananalo sa maraming fronts. Nag-deploy tuloy ang Russian emergency crews ng amphibious planes at Mi-8 helicopters para pigilan ang pagkalat ng apoy. Pero napakahirap ng firefighting operations dahil sa malalakas na hangin at bulubunduking lugar. Ayon sa Krasnodar territory officials, 3 sunog na may total area na 200 metro ang natuklasan matapos bumagsak ang drone debris. Tinamaan din nila ang Afipsky Oil Refinery na nagdulot ng abala sa fuel supplies ng Russian military units. Kinumpirma ng independent Russian media na papalapit na ang wildfire sa residence ni Putin sa Cape Idocas. Hindi pa alam ang eksaktong pinsala sa estate dahil itinatanggi ng Russian authorities na pag-aari ito ni Putin. Ayon sa Russian Defense Ministry, na-intercept nila ang 18 drones sa oran lamang. 22 pa ang pinabagsak nila sa Black Sea pero may isang nakalusot na halos bantana sa personal sanctuary ni Putin. Higit pa sa pinsala sa property, ang psychological impact
ang mas malaki. Ipinapakita ng Ukraine na kaya nilang umatake kahit saan sa loob ng Russia, pati na sa mga compounds ng kanilang mga pinuno. Nagtatag ang Russian authorities ng pansamantalang shelters sa mga lokal na paaralan para sa mga inilikas na residente. Wala pang naiuulat na casualties, pero nanganganib pa rin ang infrastructure. Pinapakita ng ataking ito na binabago ng Ukraine ang kanilang diskarte mula sa frontline battles papunta sa deep strikes sa loob ng Russia. Target nila ngayon ang oil refineries, military bases at pati na ang mga lugar na malapit sa mga ari-arian ng Kremlin elite. At malinaw ang mensahe, walang ligtas na lugar sa Russia mula sa Ukrainian drones. Nagmobilize naman ang Russia ng 70 vehicles at maraming aircraft para labanan ang apoy. Pero patuloy silang nahihirapan dahil sa kondisyon ng panahon, dahil mabilis na kumakalat ang mga baga sa tuyong kagubatan. Hindi pa umaamin ng Ukraine na sila ang may gawa, pero malinaw na ang target ay sinadya. Ang pagtama malapit sa mansyon ni Putin ay malinaw na mensahe, kahit ang pinakaprotektadong lugar sa Russia ay vulnerable. Patuloy pa ring naglalagablab ang apoy habang hirap ang mga Russian crews na labanan ito kasabay ng pressure mula sa Ukrainian military. Kaya malinaw, habang tumatagal ang digmaan, mas lumalakas ang kumpiyansa ng Ukraine na ipakita sa buong mundo na kahit gaano kalaki ang depensa ng Russia, may paraan para pasukin at tamaan ang pinakaprotektadong lugar nila. At kung pati mismong palasyo ni Putin ay kayang tamaan ng drones, ang tanong na lang, saan pa nga ba sa Russia ang ligtas?